Minsan pa nga po magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise to Jesus. Hallelujah. Tunay nga pong walang lugar ang kalungkutan sa buhay natin sapagkat meron tayong Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya minsan pa pumalakpak tayo ng may kagalakan sa ating puso. Hallelujah. Hallelujah. In praising, there is power. Amen. More praising, more power. Praise Jesus. Hallelujah. Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpalad niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya nagawit ng papuri, awit ng pasasalamat, tataawit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! May galang, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpalad niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya nag-awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya nag-awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa tayo umawit. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya nag-awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Amen! Kaya lagi tayong may dahilan para magpuri at magalak sa Panginoon. Amen! Minsan pa nga po tayo magsaya, magpuri ng may kagalakan. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah! Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isang mabiyayang gabi po, mga kapatid, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating midweek fellowship. Alam ko, excited tayong lahat sa isa na namang gabi na punong-puno ng pagpapala at ng pagpupuri sa ating Panginoong Hesus. At ito ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang gawain na ito ay isang pagpapala. Huwag po natin kalilimutang i-share, i-like ang live streaming fellowship na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, upang sa ganitong paraan ay nailalapit natin sila sa ating Panginoong Hesukristo. Inaanyayahan ko na po ang lahat na samahan at pakinggan ang anointing band sa mga awiting spiritual. Minsan nga po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah! 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 Sama-sama tayong umawit. Sama-sama tayong hayag ang ating pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos na buhay!
Diyos, purihin ka, aming Diyos, dakila. Aming Diyos, nakataas-taasan. Aming Diyos, na higit sa lahat. Hallelujah. O Diyos, purihin ka, aming Panginoon. Tunay kay dakila sa lahat, wala nang hihigit pa sa'yo. Patuloy naming itataas ang iyong pangalan, na higit sa lahat mo pangalan, ihahayag ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig. Ikaw, Jesus, sa aming buhay. Tataas namin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise your name, Panginoon. Hallelujah. So, oras ito, kapatid. Patuloy nating papurihan ng ating Panginoon. Alalahanin natin ang buhay natin kung paano kumilos ang Diyos sa pagpapagaling niya, sa kanyang provision, sa kanyang pag-ibig, pag-iingat, o Diyos, sa kalakasan na tinatanggap natin. Tuloy nga, Panginoon, ikaw yung maghari sa buhay namin. Sapagkat hindi ka nagbabago, ikaw yung noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, kayo nagbibigay sa amin ng kagalakan sa aming puso, kapayapaan sa aming buhay, kalakasan sa aming araw-araw, pag-iingat sa buong pamilya namin, Panginoon. Sa bawat pangangailangan, ikaw ang kasagutan. Sa bawat pagsubok, ikaw ang kalakasan. Kaya tuningin wala kami ibang gagawin pa kundi magpapasalamat na lamang sa iyo. Sama-sama naming itataas ang iyong pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan. Salamat, Lord. Sa buhay namin, di mo kami iniwan ni pinabayaan man. Sa lahat ng imposible, kayong nandyan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy, Panginoon, papupurihan ka namin sa aming puso, sa aming buhay. Salamat, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat.
Ibubukos na po natin ang ating mga puso at isipan at dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid sa atin ng ating kapatid na si Brother Antonio Cruz Jr. sa topic na Remember God's Promise, I will take care of your family. Amen. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yan. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa pagpapatuloy po ng ating gawain. Bago tayo makapakinig ng kanyang salita, ay tayo po ay manalangin muna. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, maraming salamat, O Diyos, muli na pagkakataon ito sa gitna ng linggo na ito ay muli kaming makakarinig ng mensahe na magmumula sa iyo. Na alam namin ito ay may malaking tulong sa aming espiritu, sa aming lakaring espiritual, Panginoong Hesus. At patuloy namin dalangin na sa gayong gabi na ito, na ikaw ang patuloy na magbigay ng karunungan, ng kaalaman sa aming lahat. Ang Espiritu Santo ang magturo sa amin, turuan kaming maintindihan ang lahat ng nais mong mensahe na gusto mong ituro sa amin. Aming Ama, ihanda mo ang aming puso at isipan sa pakikinig namin. Bagamat kami mga nasa aming tahanan, pero Ama, ikaw ang magbigay sa amin ng focus, ikaw ang magbigay sa amin ng atensyon upang maintindihan namin maayos ang lahat ng mga nais mong iparinig sa amin. Aming Ama, patuloy namin itinataas ang lahat ng ito. Patuloy kaming sumasamba, nagpupuri sa iyo. Tinataas namin ang gawain na ito bilang isang papuri, pagbibigay ng pasasalamat at pagdadakila sa tanging pangalan mo lamang, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus, ng aming Panginoon, tagapagligtas. Amen and amen. Ayan, palakpakan po muli natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, so muli po isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ngayon po ay patuloy tayong tutuon doon sa isang series natin na Remember God's Promise. Maybe it's last topic or pwedeng ma-extend pa natin ito. Amen? So gayon pa man, alam kong nasa biyaya ng Panginoon ay patuloy tayong patuloy tayong lalago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga salitang mapapakinggan natin. Dahil ang bawat salitang mapapakinggan natin ay magmumula sa Diyos, amen, at mula sa Espiritu Santo na siya magtuturo sa atin. Amen? So ngayong gabi na ito ay pag-aaralan po natin Remember God's Promise, at isa sa mga promise niya sa atin ay I will take care of your family. Amen? Amen? So napaka-importante po sa atin ang pamilya. Amen po ba? So gaya po ng mga previews na mga topics natin, especially sa Sunday topics natin, naunawaan na natin yung kahalagahan ng pamilya. At ang Diyos po ay binavalue niya talaga ang pamilya. Amen. Dahil siya po ay, sabihin na natin, talagang family-oriented. Amen. Talagang mahalaga sa kanya ang pamilya. Kaya ganun din, itinuturo sa atin ang kahalagahan ng pamilya na lagi natin itong ingatan, lagi natin itong pangalagaan. Amen. At ganun din sa turo sa atin, sa ating community, na love begins at home. Amen. Hindi natin pwedeng mahalin ng mga mahal natin hindi natin pwedeng mahalin yung mga kapitbahay natin, yung mga jowa natin, mga kamag-anak natin, katrabaho, kaklase, kaibigan, kung hindi natin minamahal ang ating pamilya. Amen. So, masasabi natin na parang peke. Amen. So, talagang napakapalad natin dahil tayo po ay natuto ng gantong aral sa ating community at alam kong ito ay mula sa Diyos. Amen. At maraming salamat sa Panginoong Hesus dahil alam ko sa atin dito sa lingkod ay patuloy natin itong sinasabuhay. Ang pag-ibig sa pamilya ay importante. Amen. Talagang ito po ay mula sa Diyos. Amen. At gayon din, syempre, since tayo po ay talagang may pag-ibig sa ating pamilya, isa sa mga gusto nating masecure
at gusto nating masigurado ang pag-iingat na meron tayo sa pamilya o magpag-iingat na maibigay natin sa ating pamilya. And thank God, okay, isa rin para sa mga pangako ng Diyos ay yung iingatan niya ang ating family. Amen. Ingatan niya ang ating pamilya. Amen. Dahil alam ng Panginoon na kung gaano natin binavalue yung ating family. And ano man yung binavalue natin, ano man yung mahalaga sa atin, nakatitiyak akong mahalaga rin yun sa Panginoon. Amen. Dahil syempre tayo, kapwa natin yan, tao din ng pamilya natin. Amen. So hindi pinagkakait ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao, especially sa family natin. Amen? So, maraming salamat sa Panginoon at sa biyaya niya. Amen? Meron na tayong assurance na ano man na mangyari, ano man yung mga taon na pagdadaanan natin, nakasama ang family natin, nakakasiguro tayo na may pangako ang Diyos na ingatan niya ang ating pamilya. Amen? Hallelujah. Gayunpaman, syempre, muli, paalala sa ating lahat, pag pinagsapan natin ng pangako ng Diyos, ito po lagi ay nababatay sa pananampalataya. Amen? Sabi nga po sa Roma 4:16, kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako. Amen? Upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Amen? At hindi lang daw sa anak ni Abraham, maging hindi sa lahat ng sumampalataya, tulad rin ni Abraham. Amen? So, again, pag sinabing pangako ng Diyos, hindi pwedeng mawala ang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, kumbaga ito yung susi upang ma-enjoy natin yung promises of God sa atin para mag-manifest yan sa buhay natin. So, without faith, okay, yung mga promises ng Diyos na nababasa natin, nalalaman natin, ay mananatili lamang yan. Okay, na nariyan at nakasulat lang. Hindi mag-manifest, hindi natin ma-experience, hindi natin ma-enjoy without faith in Jesus Christ. Amen? So, mahalaga po yan. So, gaya din po ng sinasabi sa Santiago 2:26, patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen. So, dito ipinapakita sa atin, at ito po yung reminder na lang din sa atin. Ano po, refresh lang, okay, ng ating mga napakinggan sa mga previous topics natin. So, isang pagpapaalala na sa pananampalataya natin, involved lagi dito yung kilos natin. Involved yung gawa natin. Amen? So, ibig sabihin, kung tayo po ay nananampalatayang si Kristo ang tagapagligtas, kailangan nagmamanifest yan sa kilos at gawa natin. Okay? So, ibig sabihin, inaalis na natin sa isipan natin, sa kilos natin, na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Na hindi natin kayang iligtas sa pamamagitan ng good works, ng pagiging mabait natin, ng pagiging makadiyos natin, o pagiging mabuting tao natin. Inaalis na natin yan sa ating isipan at sa ating pamumuhay. Amen? So, ang kaligtasan po ay buhat lamang sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya, dahil ang kaligtasan po ay isang regalo mula sa Diyos. Amen? So, importante po yung pananampalatayang may kasamang gawa. So, hindi po ibig sabihin, pag sinabi may kasamang gawa ay, yan, kailangan, may factor pa din yung gawa mo. Hindi po, Hindi. So, ibig sabihin, tulad sa isang, halimbawa, tulad sa isang doktor, okay, tayo niresetahan ng gamot na para gumaling tayo sa isang sakit, okay? So, nandun yung sinasabi natin, naniniwala tayo na pag ininom natin itong gamot na to, tayo ay gagaling. Pero asan yung work doon? Yung works. Okay? Kailangan mong gawin. Kailangan mong bumili sa butika ng gamot at inumin kung ano yung prescribed niya. O 3 times a day ba yan? Every 8 hours? Every 4 hours? Kailangan mong gawin yon. So, hindi sapat na naniniwala ka nung sa reseta na ito, sa ginawa ng doktor, ay magagaling ka. Na hindi mo naman gagawin kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Amen? Parang ganun din po yung sinasabi natin dito sa pananampalataya. Okay? Kapag sinabi din nating ang Diyos, Jesus Christ, ay tinatanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas,
dapat mag-manifest sa buhay natin ang pagiging Panginoon ng Diyos sa buhay natin. Okay? Ibig sabihin, pag Panginoon, si Jesus Christ, lagi nating tinutupad ang kalooban niya. Okay? Hindi pwedeng tayo nananampalataya pero saliwa yung ginagawa natin dun sa kalooban niya. Amen? Di ba? So, isa sa mga kalooban ng Panginoong Hesus ay sumampalataya nga kay Jesus Christ at isa rin sa mga utos ni Jesus Christ sa atin, yung bagong utos ay mag-ibigan. Okay? So, kung taliwas tayo doon, hindi tayo sumusunod, okay? Hindi natin ginagawa kung ano yung sinasaad ng Biblia, kung ano yung sinasabi ng mabuting balita, ay hindi natin totally na tinatanggap si Jesus Christ bilang Panginoon. Okay? So, para mag-manifest talaga ng pagiging Panginoon na si Jesus Christ sa atin, nagpapasakop tayo kay Jesus Christ. Nagpapailalim tayo sa Kanya, hindi sa ating sarili. Amen? Sana po naunawaan natin yung sinasabi nating pananampalatayang may kasamang gawa. Amen? So, ganun po ang pananampalataya. Okay? Hindi lang po ito simpleng parang naniniwala lang tayo. Ito po ay may pagtitiwala. Pag sinabing pagtitiwala, diba? Kumikilos tayo dyan. Merong pagkilos. Nagmamanifest yan sa buhay natin. Amen? At isa nga sa mga lagi nating pinangahawakan at isa sa mga pangako ng Diyos na maaasahan natin, yung assurance na meron tayo kay Jesus Christ na sinasabi rin sa Marcos 9:23, ang sabi nga rito, kung may magagawa ako, si Jesus Christ po nagsasalita dito, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Amen? So, ibig sabihin, talaga namang ang lahat ng pangako ng Diyos para kumilos ang mga miracles, okay, ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin, sa isang tao, okay, kailangan talaga ng pananampalataya. Okay? Tulad nung nangyari dun sa mga istorya sa Biblia. Isa na nga dyan yung babaeng 12 taong inaagasan. Diba? Napakatindi ng pananampalataya niya kay Jesus Christ. Isipin nyo, ang gusto lang niya mangyari, mahawakan lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus Christ. Siya ay gagaling. Amen? So, ang ganda rin noong gawa na ipinakita niya dito. Okay? Yung pananampalataya niya, nag-udyok ito sa isang gawa. Despite na siya po ay nanghihina, isipin nyo kasi, 12 years dinudugo. So, parang butot balat. Napaka, prone sa pagtumba. Kasi mahirap na magbalanse yan. Kasi mahina na yung muscles niyan, balanse. And bukod doon, nakipagsiksikan yan sa maraming tao para lang mahawakan yung laylayan ni Jesus Christ. Amen? At alam naman natin yung nangyari, nung nahawakan niya to, gumaling yung babae. Amen? So, isang example yan, isang magandang example nung pananampalataya na tinutukoy natin. Amen? So, sa atin din, sabi na natin na hindi po ito imposible sa panahon natin ngayon. Okay? Dahil pareho lang yung sinasampalatayanan natin. Walang iba kundi si Jesus Christ. Kung paanong gumawa ang Diyos, si Jesus Christ, ng himala noong mga panahon niya noon, bilang tao, patuloy pa rin siyang gagawa ng himala at patuloy na tutuparin niya ang lahat ng kanyang pangako sa kanyang mga anak. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya din natin sa Kanya. Amen? I hope, maging malinaw pa rin sa atin yung tungkol dito sa pangako ng Diyos. Amen? Hindi po mawawala ang pananampalataya kapag usaping pangako ng Diyos. Okay? So, isa nga sa pangako na papag-aralan natin, tatalakayin natin ngayon, ay yung I will take care of your family. Amen? Tulad nga, nasabi ko kanina, napakahalaga po ng pamilya sa atin at kung paanong pinapahalagahan natin ng pamilya, gayon din naman pinapahalagahan din to ng Diyos. Amen? Pinapahalagahan to ng Diyos para sa atin. Dahil ayaw niya, okay, nasa sa atin bilang tayo lingkod niya, lingkod ng Panginoon, lingkod ng Diyos, ay nagkakaroon tayo ng alalahanin din. Okay? So, hindi niya hayaan na parang sabihin na natin na, hindi niya hayaan na habang tayo naglilingkod ay napapabayaan natin yung pamilya natin. Hindi niya hayaan na habang tayo naglilingkod ay, di ba, meron tayong mabigat na, o sabi natin mabigat na alalahanin tungkol sa ating pamilya. Paano ba yung future ng family ko? Paano ba ko pag-aralin yung ang mga anak ko? Ano ba mangyayari sa asawa ko, sa kapatid ko, etc. So, yan pong lahat. Kumbaga nga sa isang
kumbaga nga sa isang parang sa company, 'di ba? Parang lahat ng benefit nandun na. Okay? So may health card, meron pang mga medicine allowance, may mga rights allowance pa para lang maingatan natin yung family natin. So what more, ang Diyos, siya siyang nakakaalam ng laman ng puso't isipan natin na siyang mas nakakakita ng mga pangangailangan natin. Amen? So syempre may pangako din ang Diyos para sa ating pamilya. Amen? So sabi nga, I will take care of your family. Amen? So tingnan natin yung isang kwento dito sa Genesis. Ito po yung kwento ni Jose, yung anak ni Jacob. Okay? So dito po, bago natin basahin tong Genesis chapter 50 verse 19, bigyan ko lang po kayo ng kaunting kwento bago ito. So itong panahon na ito, mga kapatid, ay namatay na dito si Jacob. Siyempre, si Jose po dito, yung Joseph the Dreamer, no? So, alam naman po natin yung ginawa ng mga kapatid niya sa kanya. Okay? Yung kwento na ito na dahil nainggit yung mga kapatid niya kay Jose dahil parang favorite siya ni Jacob, di ba? So, ibinenta. Actually, dapat nga papatayin, di ba, si Joseph. Pero nagbago pa yung isip nila. Instead, binenta nila si Joseph sa mga lalakal, at itong mga lalakal na ito ay binenta sa Ehipsyo. Okay? Si Jose. Okay? So, dumating yung panahon na namatay na si Jacob. Okay? So, yung mga kapatid ngayon na to, siguro meron pa rin siya lang pagdududa. Okay? At guilty pa din dun sa ginawa nila kay Joseph. So, nung namatay si Jacob, nandun pa rin yung pangangamba nila na baka kaya sila pinatawad dahil kay Jacob lang, o kaya kung bakit hindi sila ginagantihan ni Joseph ay dahil para kay Jacob sa tatay nila. Ngayon nung namatay, nangangamba sila na baka gantihan ulit sila. Na baka ngayon na yung panahon para gumanti si Jose. So nangamba sila, natakot. So ngayon nagpadala sila ng sugo na parang kumausap kay Jose. Ngayon, nung nabasa ito, na nalaman nito ni Jose, ito nga sabi sa verse 19, ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ka bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Amen? So, isa sa siguro iniisip ng mga kapatid ni Jose ay yung paano na yung future nila, paano na yung mga anak nila, mga apo, yung sambahayan nila since wala na si Jacob. Amen? Pero isang pagpapakita dito, mga kapatid, na, di ba, na si Jose po ay talagang kumilos ang Diyos dito kay Jose. Siyempre sa lahi ni Abraham, sa lahi ni Jacob. Amen? So, ano po yung isang magandang message sa atin dito? Mga kapatid, ang pag-iingat po ng Diyos, di ba? Madalas po yan, umiiral din po yan sa mga taong, di ba, mananampalataya niya, believers niya. Okay? Katulad ni Jose, ito parang atong mga kapatid ni Jose, parang 'di ba, parang nawalan ng pananampalataya sa Diyos Parang 'di ba, parang ang nakikita na lang nila yung nagawa nila kay Jose. Pero hindi nila nakita na sila ay lahi ni Abraham, na hindi sila pababayaan ng Diyos. At iyon naman yung pinakita ni Joseph doon sa mga kapatid niya. 'Di ba? Na si Joseph ang ginawang pamamaraan ng Diyos upang ingatan ang kanilang sambahayan. Amen? Na sabi nga niya dito, ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan. Okay? At dahil doon, maraming naligtas. Okay? At ganun, ginamit ng Diyos si Jose para ingatan ang sambahayan ni Jacob. Amen? Okay? So, gumagamit po ang Diyos ng tao, especially pagdating sa atin,
sa mga mananampalataya ni Kristo. Amen? Kung sa ating pamilya ay tayo pa lamang ang mananampalataya, okay? Siguro sa madalas na pagkakataon, tayo ang gagamitin ng Diyos upang maingatan ng Diyos ang sambahayan mo. Amen? Amen po? So, may malaking factor po talaga dito sa isang pamilya na mayroon dapat na mananampalataya o believers of Jesus Christ. Okay? Dahil sabi nga natin, ang pangako ay nababatay dun sa pananampalataya. Okay? Kung walang may pananampalataya sa isang sambahayan, okay, hindi po magmamanifest yung pag-iingat. Tanggapin na po natin yan, mga kapatid. Hindi po lahat ng nilalang ng Diyos dito sa mundo, okay, ay na-experience o na-enjoy lahat ng pangako ng Diyos. Mahal po ng Diyos ang sanlibutan. Huwag niyo po akong pagkamali. Mahal po ng Diyos ang sanlibutan. Okay? But still, nasa desisyon po ng tao kung tatanggapin ito o hindi. At maraming tao, maraming pamilya ang hindi tumatanggap kay Jesus Christ. Amen? That's why, kung makikita natin kaliwat kanan, amen, may mga pamilya talaga na mga nagkakagulo, di ba? Napapahamak. Okay? May mga pamilya talaga na hindi nagkakaayos, hindi masecure yung future, hindi dahil hindi sila mahal ng Diyos, bagkus dahil ito ang pinili ng tao. Okay? Ito ang pinili ng tao. Okay? So sa atin, dito mas maganda maunawaan natin, dito si Joseph ang ginamit ng Diyos. Isang mananampalataya ng Diyos. Okay? Na siyang ginamit upang ingatan ang sambahayan ni Jacob. Sa ating pamilya, ikaw na nakikinig, ikaw na mananampalataya ni Jesus Christ, ang ginagamit niya ng Diyos upang ingatan ang iyong sambahayan. Amen? Amen? So, ikaw po'y ginagamit. Okay? Sabi ko nga, sa madalas na pagkakataon, syempre may gagamitin na tao. Okay? Pero nandun yung pag-iingat talaga ng Diyos. Siya ang nakakaalam ng tamang pamamaraan upang ingatan ang ating pamilya. At isa nga doon ay sa pamamagitan ng mananampalataya sa loob ng pamilya na iyon. Amen? Ngayon, dumating yung pagkakataon naman nung si Jose na yung mamamatay. Genesis 50 verse 24. So, nung siya ay malapit ng mamatay, sabi rito, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na ako mamatay. Ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac, at Jacob. Okay? Amen? So, isa po sa siguro na bilang mga magulang, ito na siguro yung isa sa ayaw nating mangyari. Okay? O sige, hindi lang sa magulang, sa lahat ng tao, sa loob ng pamilya. Although tayo po ay handa sa ganitong pangyayari na lilisan na tayo sa mundo, pero isa sa alalahanin natin, mga kapatid, ay yung paano na yung anak ko, paano na yung asawa ko, paano na yung kapatid ko, paano na si Lola, paano na yung mga mahal ko sa buhay. Amen. Again, mga kapatid, isa yan sa mga, sabihin na natin na pinakamahirap na sitwasyon na pwede nating harapin o nahaharapin talaga natin. Okay? Pero napakabuti ng Panginoon at mapalad tayo dahil naunawaan natin ang bagay na ito. Okay? Na wala talagang exempted sa kamatayan. Okay? Pero salamat sa Panginoon pa din dahil naunawaan din natin na tulad ng nabasa natin, iingatan ng Diyos ang pamilya natin. Okay? Iingatan ng Diyos ang sambahayan natin kung tayo man ay lumisan o kung tayo man ay meron man tayong mga kapatid, mga mahal sa buhay na nawala. Okay? Talagang ingatan tayo ng Panginoon. Amen? Pangako na yan. Amen? Iingatan tayo ng Diyos. Okay? At ito nga pong pangako na ito, kung babasahin natin, ito po ay pangako kina Abraham, Isaac,
at Jacob. 'Di ba? So ngayon magkakaroon tayo ng tanong, Brother Tonton, pangako yan kila Abraham, Isaac at Jacob. Sa mga Israelita yan. Sa mga Israelites yan. Sa lahi lang ni Abraham yan. Amen. Tama po. Pero alam niyo po, kaya nga nagkaroon ng bagong tipan. Okay, nagkaroon po ng bagong tipan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay, na siyang tipan upang ma-enjoy din natin yung pangako. Okay, kaya nga nabasa natin kanina, 'di ba? Yung sa unang-unang verse natin na hindi itong mga pangako na ito ay hindi lang pangako kay Abraham, maging sa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Okay? Amen? So, ito pong pangako na to ng Diyos na pag-iingat. Okay? Na ibalik sa pinapangako niya, ay sa lupaing ipinangako niya. Okay? Again, hindi lang po natin tinutukoy dito yung promised land, maging lahat po ng pangako ng Diyos, especially yung pag-iingat. Okay? Ito po ay ma-enjoy din natin bilang kahit na tayo po yung mga hentil, outside, ibig sabihin outside ng Hudyo, okay, sa lahi ni Abraham. Okay? Na kahit po tayo yung mga hindi lahi ni Abraham by blood, ma-enjoy pa din po natin ang ipinangako ng Diyos na ito sa kanilang lahi. Dahil ang sabi po, sabi nga, isa rin sa mga pangako to ng Panginoon. Ito, bago natin tingnan yon, Isaiah 46:3-4. Okay? Ito yung isang magandang Bible verse yun, ano? Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen. So, isa tong sa, di ba, magandang pangako na pwede nating panghawakan. Amen. Ang sabi dito, ingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Amen. So, sa atin, syempre, sa buhay natin dito sa mundo, generation by generation by generation, isa sa mga alalahanin natin at nagiging mabigat sa kalooban natin kung bakit ayaw pa rin natin lumisan dito ay dahil iniintindi natin yung mga anak natin, apo natin. Okay? So again, inevitable po ang kamatayan. Okay? So magandang matutunan natin at magandang panghawakan natin, may mag-iingat pa din. Dahil ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay mananatiling Diyos. Mananatiling buhay, mananatiling mag-iingat, at mananatiling tapat sa kanyang mga pangako. At sa pangako niya, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Amen? Napakagandang pangako mula sa Diyos. Okay? Okay? So yung future, yung kabuhayan, yung kalusugan, okay? Lahat po yan ay covered ni Jesus Christ. Alam kong mananatili, okay? Mag-iingat ang Panginoong Hesus. Amen? Sa amin po, nung nawala ang daddy, okay, akala rin namin, sa aming pamilya, parang mahihirapan kami. Okay, syempre mahirap, alos kasi lahat ng desisyon sa daddy, okay, lahat ng mga mahalagang gampanin sa kanya. Okay, pero syempre dumating nga yung pagkakataon na kinuha na siya at akala namin ay malaking sabihin natin na malaking kawalan talaga, although talagang kawalan talaga ang daddy, pero may itinuro ang Diyos. Hindi niya hinayaan na talagang sa aming pamilya ay mapilay. Pagkus ay sa pagkawalan ng daddy, mas lalo kaming nag-mature, nag-grow, diba? Spiritually and emotionally. Okay? Nagkaroon ng maturity sa amin din. Especially sa akin. Nagkaroon ako ng spiritual maturity, personal maturity. Okay? Na ito pala ay magagamit ko in the future. Amen. So, sa pamamagitan naman ng bawat isa, iniingatan naman namin ang pamilya. At sa pamamagitan din pa rin ng pamilya, iniingatan namin ang lingkod. Okay, so talagang gumagamit ang Diyos ng mga tao,
kanyang lingkod, kanyang mananampalataya, ginagamit niya ang mga ito upang manatili ang pag-iingat niya sa atin. Amen? So, hindi niya hayaan. Siya ang nakakaalam. Siya ang may pamamaraan. Sa atin lang tayo magtiwala sa kanyang pangako. Okay? Hindi ko alam kung ano yung pag-iingat na pwede niyang gawin, pamamaraan na pwede niyang gawin. Basta mahalaga, panghawakan natin, iingatan niya tayo hanggang sa pumuti ang ating buhok at tayo ay tumanda. Amen? Again, dun sa tanong natin kanina, ito po ay para sa lahi ni Jacob. Okay? Sabi nga natin, ang bawat sumasampalataya kay Jesus Christ sa pamamagitan ng bagong tipan, okay, na ginawa ni Jesus Christ para sa atin, ma-enjoy din natin yung pangako na to ng Diyos. Okay? Ang sabi nga sa Galatia 3:29, at kung kayo kay Kristo, kayo yung mga anak at tagapagmana. Mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen? So, hindi natin pwedeng sabihin na ang pangako na to ng Diyos ay para lang sa lahi ni Abraham. Okay? So, napakagaling ng Lord, napakagaling ni Jesus Christ, na lahat ng mga pangako niya, binitawan niya kay Abraham, na para ma-enjoy din ito ng ibang lahi, ng mga hintil. Gumawa talaga siya ng isa pang tipan. Nang sa gayon, maibilang tayo dun sa lahi ni Abraham at maging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Okay, kaya kung tayo ay mananampalataya ni Kristo sa loob ng ating pamilya, nakakatiyak ako ng lahat ng pangako ng Diyos na to, especially yung mga napakinggan natin, yung pag-iingat ng Diyos, ay may experience natin yan at may enjoy natin yan sa loob ng pamilya natin. Amen? So, napakagaling po, napakabuti ng Panginoon. Kumbaga, hindi pa man din natin naiisip, pero alam niya na yung mga kakailanganin natin in the future. Okay? So, alam niya na di ba? Simulat sa pool pa lang, yung mga pangako niya kay Abraham, alam niya na in the future, kailangan to ng mga ibang lahi, di ba? Lahat ng sasampalataya. So, talagang idinugtong niya sa pamamagitan din ng kanyang buhay. Hindi lang tayo iniligtas, di ba? Hindi lang tayo iniligtas ni Kristo. Bagkus naging connection din siya, kumbaga pagiging naging bridge para tayo ay ma-enjoy din natin yung pangako ng Diyos. Amen? So, kailangan lang talaga natin manampalataya, manalig, kilalanin at tanggapin na si Jesus Christ ang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Amen po. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise you, Lord. Okay? So, sabi po dito sa Hosea, chapter 1, verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Okay? So, dito po si Hosea, nung namatay po si Moises, siya po yung parang naging OIC, ba, in charge sa mga Israelita, okay, dun sa mga labanan. Okay? Dahil tingnan naman po natin, 'di ba? Noong mga panahon ni Moises, ang Panginoon po, ang Diyos ay patuloy na nag-iingat sa kanilang lahi. Okay? So nung nawala po si Moises, 'di ba? Merong pumalit. Okay? So pero hindi po nawala yung pag-iingat ng Diyos although nawala si Moises. May pamamaraan ng Diyos, patuloy na iningatan ng sambahayan, patuloy na iningatan ang lipi ni Abraham sa pamamagitan naman ngayon ni Josue. Okay? At dito nga sa laban na ito, sabi rito ng Diyos, pangako niya, akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. So sa istorya na ito, saan man siya magpunta, sa labanan, kasama niya lagi ang Diyos. Okay? So tulad natin, sa ating lahat, tulad ng sharing ko din kanina, okay? So, nung panahon ng daddy, alam kong iniingatan niya ang aming pamilya sa pamamagitan niya. Iniingatan ng Diyos ang aming pamilya sa pamamagitan ng daddy. Okay? So, nung nawala ang daddy, okay, alam ko na sa aming di magkakapatid, iniingatan naman niya ng Diyos ang aming buong pamilya sa pamamagitan din namin.
Amen. So, sa generation by generation, alam ko patuloy na mag-iingat ang Diyos. Amen. Kasi pangako niya yan. Mamaya makikita natin na sambahayan talaga natin ay maliligtas. Ang sambahayan natin ay iingatan ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin din dito mga kapatid, okay? Yung assurance natin na magkaroon ng tiyak na ligtas, di ba? Ang bawat isa, miyembro ng ating pamilya ay talagang mangyayari dahil ang Diyos ay kasama natin kahit saan man tayo magpunta. So, yung mga alalahanin natin na, di ba? Pero normal naman kasi normal yan sa isang magulang. Okay? Normal yan sa isang miyembro ng pamilya. Diba? Na mag-aalala tayo kung saan man tayo naroon. Yung members ng pamilya natin, yung magulang natin, kapatid natin, anak natin, kung saan man sila naroon. Okay? Alam nyo, amen, talagang ano yan, normal pero magtiwala tayo na iingatan yan ng Diyos. Amen. Iingatan sila. Tayong lahat ng Panginoon dahil kasama natin ang Diyos saan man tayo magpunta. Amen. Kaya nga lang, amen, sa loob ng ating pamilya, kung tayo lang ang mananampalataya ni Kristo, may mahalagang papel tayo dyan, mga kapatid. Okay? May mahalagang papel tayo dyan. Okay? Na tayo yung maging daan ng Diyos upang sila din, okay, ay maligtas. Sila man din ay magkaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ. Okay? So, hindi natin nahayaan na kumbaga tayo lang, di ba, sa loob ng pamilya natin. Amen? May mission tayo sa loob ng pamilya natin. Okay? Kaya ikaw ang nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ, ikaw ang magiging daan upang mas ma-enjoy ng pamilya mo ang lahat ng pangako ng Diyos. Amen? Amen po. Okay? So, para mas ma-enjoy natin yung security, yung pag-iingat, okay, na mula sa Diyos, kailangan talaga ng personal na relationship kay Jesus Christ. Okay? Ang sa gayon, maiwasan natin yung mga kapahamakan, maiwasan natin yung mga nagiging dahilan kung bakit napapahamak ang isang tao. Okay? Kasi nasa sulat din, sabi sa Ecclesiastico, chapter 7, verse 1, huwag kang gumawa ng masama at walang masamang mangyayari sa iyo. Lumayo ka sa kabuktutan at lalayuan ka rin ito. Anak, huwag kang maghasik ng kaapihan, baka mag-ani ka ng 7 ulit. Amen? Dito pinapakita lang sa atin na ang bawat kapahamakan na nangyayari sa isang tao ay mula rin sa atin, mga kapatid. Okay? Dahil din sa kagagawa ng tao. Amen? Naunawaan niyo po. Okay? Halimbawa, nabalitaan natin. Okay. Nabalitaan natin. May nagkapatayan sa kalsada. Okay, bakit? Hindi nagpasensyahan eh. 'Di ba? Masasabi ba nating, 'di ba, ang dahilan nun ay Diyos? 'Di ba? Lahat tayo may free will na tinanggap sa Diyos. Okay? Meron tayong pagdidesisyon na gagawin. So, kapag nangyari mga ganung bagay, isa lang ang nangyari. Mas pinili nila ang galit, ang rage, kaysa huminahon at magpasensya. Okay? So, kagagawan din ng tao. Okay? Kung bakit may napapahamak na aksidente, nag-drive ka, lasing, sabihin ba natin na kagustuhan ng Diyos yon? Hindi. So, kagagawan pa rin ng tao. So, yung kapahamakan, mga kapatid, talagang kung tayo po ay gumawa ng hindi maganda, kung tayo po ay namumuhay ng hindi maganda, kung tayo po ay namumuhay ng naaayon sa kasamaan, tiyak, ang balik din nito ay kasamaan. Okay? Lagi may maling balik kung mali yung ginagawa natin.
Amen? Amen mga kapatid. So kaya napaka-importante na sa bawat miyembro ng pamilya natin, maitama natin yung puso. Maitama natin yung isipan, maitama natin yung espiritu sa pamamagitan ng pakikipag-isa nila kay Jesus Christ. Okay? So, magandang simula na ikaw sa loob ng pamilya ay mananampalataya na ni Kristo. Okay? Magandang simula na yan dahil ikaw na yung magiging first step, ikaw na yung magiging dahilan para sila po ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Amen. So, ganyan pa man, magandang maunawaan natin dito na ang kapahamakan ay hindi yan mula sa Diyos. Ang kapahamakan po sa kadalasan ay dulot yan ng mga masasamang ginagawa rin ng tao. Okay? So, yung kapahamakan na ito. Amen? Okay po. So, bilang Kristiyano, ako naniniwala. Kapag tayo po, tama na yung puso, tama yung espiritu, hindi na tayo gumagawa ng mga ganito eh. Dahil ang sabi sa kanyang salita, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy, diba, sa pagkakasala. Amen? Dahil iniingatan na sila ni Jesus Christ. Okay? Ang bawat Kristiyano po, may pagpipigil sa sarili. Bawat anak ng Diyos. Ang bawat Kristiyano po, may pang-unawa, may pag-ibig. Amen? Kayang labanan ang tukso ng dyablo. Okay? So, iyan po ang mga kilos ng isang anak ng Diyos. Kaya po mahalaga. Kaya yung pag-iingat, lubos-lubusan yan. Naingatan. Amen? Amen? So, yan po yung isang masasabi natin na dapat nating gawin sa loob ng ating pamilya kung tayo pa lamang po ang mananampalataya kay Kristo. Tulungan natin si Jesus Christ. Okay? Tulungan natin ang ating pamilya upang makakilala din sila sa Panginoong Hesus. Amen? Kaya nasabi natin, di ba, na hindi mula sa Diyos ang kapahamakan dahil at the first place, iniwas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Okay? John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ito po yung isang gustong mangyari ng Diyos. Hindi dapat mapahamak ang tao. Kaya wala siyang intensyon na mapahamak ang tao. Wala siyang intensyon na mapahamak ang sinuman. Kaya ang gusto niya, ibinigay niya ng Diyos ang kanyang bugtong anak na walang iba kundi si Jesus Christ, na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Pag sinabing buhay na walang hanggan, hindi lang po ito yung buhay na after this life mapupunta tayo sa langit. Buhay na walang hanggan means kahit nandito po tayo sa sanlibutan, nandito tayo sa mundo, na-enjoy natin yung promises of God. Na-enjoy natin yung lahat ng pangako ng Diyos. Na-enjoy natin yung pag-iingat ng Diyos. Okay? Na-enjoy natin yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Na-enjoy natin yung mundo. Okay? Kasama ang Diyos. Okay? Na-appreciate natin ng mundo. Kasama ang Diyos. Amen? Yan po ang gusto ng Diyos. Okay? Kaya kailangan talaga sa loob ng pamilya, magkaroon ng relasyon. Okay? Magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kasi nakalagay ito, sino mang sumampalataya sa Kanya. Sino man. So, kapag sinabi po kasing talagang ikaw ay na sumampalataya, ay hindi pa po sakop talaga yung ating magulang, nanay, tatay, kapatid, o anak. Okay? Hindi pa po sakop talaga ng sabihin na natin na hindi pa rin automatic. Okay? Na automatic sila ay maliligtas na din agad. Okay? May process 'yan. Okay? May pagbabagong buhay, may process 'yan. At ako hindi ko alam kung paano, pero ako naniniwala na sa pananampalataya mo, ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa pamilya mo ay patuloy pa rin na maligtas.
na kumilos ang Diyos sa loob ng pamilya mo. Amen? Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Doon ako nakatitiyak. Okay? Amen? Kaya importante pa din na magkaroon ng personal na relasyon ang bawat tao sa Diyos. Amen po? Amen? So, mahalaga po yan. Okay? So, ganyan pa man, mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin na yung mga nangyayari na mabalitaan natin sa sanlibutan, sa mga bali-balita, hindi po kagustuhan ng Diyos yan. Nasasabihin natin, kaya napahamak, nabangga, kalooban ng Diyos, o sabihin natin, siguro nakasulat sa tadhana, nakasulat sa kanyang faith. Okay? Pero, hindi po nais ng Diyos na mapahamak isang tao, especially kung siya po ay mapapahamak physically at mapapahamak din ang kanyang kaluluwa. Hindi po gusto ng Diyos yan. Kasi kung gusto ng Diyos yan, simulat sa pool, hindi niya na ibinigay si Jesus Christ para sa atin. Di ba? Matusta na lang tayong lahat sa impyerno. Okay? Pero, di ba, mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya gumawa siya ng paraan. At ako naniniwala, yung mga ganong pagkakataon, mga ganong senaryo na aksidente, napapahamak, alam niyo po, nalulungkot ang Diyos diyan. Nalulungkot ang Diyos. Okay. Nasa bawat kaluluwang nawawala dito sa mundo at hindi nakakatanggap sa Kanya, na hindi nagiging ligtas, nalulungkot ang Diyos. Amen. Kaya napakalaki ng papel natin ng mga mananampalataya. Napakalaki ng papel natin na yung pamilya natin ay sumampalataya din sa Diyos. Okay? Kaya ikaw yung una, sabihin natin, ikaw ang may pananampalataya sa loob ng pamilya. Magpagamit ka sa Diyos. Okay? Imbitahin mo sa gawain. Okay? Imbitahin mo kung hindi mo kayang i-preach, hindi mo kayang pangaralan ng salita ng Diyos, at least gumawa ka ng paraan upang maimbita sila sa loob ng church, sa lingkod. Diba? Imbitahin mo sila. Gumawa ka ng gawaing bahay, nakapalit ay umattend lang sila. Diba? Pwede yun. Gumawa ka ng deal. Diba? Kung ayaw talaga nila, at least gumawa ka ng paraan. So, yun po yung mga kailangan natin gawin dahil ay talaga ng Diyos. Masakit. Ako nila, masakit para sa Kanya na nakikita ang isang kaluluwa na napapahamak at napupunta sa impyerno. Okay? At napapahamak din ang kanyang kaluluwa. Okay? Dahil, siyempre, kung ako man yung sa akin kung ako man ang Lord, parang sayang, diba? Sayang yung yung dugo na ibinigay ko para sana nailigtas to. Diba? Para sana ito. Kaya lang, hindi siya nakapakinig ng mabuting balita. Hindi siya nakapakinig, diba, ng aral ng kaligtasan. Walang nangaral sa kanya. Walang nagkumbinsi sa kanya. Okay. So, hindi natin masasabi na fault ng Lord yun. Pero masasabi natin, sa loob ng pamilya natin, kung tayo yun, tayo yung may pananagutan doon. Amen? Tayo may pananagutan doon. Ikaw yung believer eh. Diba? Ikaw yung mananampalataya. So, sa atin yun. Okay. Huwag natin bigyan ng burden, huwag natin bigyan ng kalungkutan ng Diyos. Okay. Although, hindi ko alam kung nalulungkot ang Diyos. Okay. Pero, sa tingin ko, diba, parang masakit para sa kanya yun. Nakikita niyang ang isang kaluluwa ay napapahamak. Amen? So, let's do our part inside our family bilang mga believers. Akayin natin ng ating pamilya. Akayin natin ng ating mga mahal sa buhay sa Panginoon. Kaya na sabi ko, at least, let's invite them sa loob ng church, sa loob ng community na makapakinig. Hindi mo kailangan munang magtuyo ng Bible study o sabihin natin ikaw ang mangaral sa loob ng bahay ninyo. Okay?
'Di ba? Pa-attenin mo. At kung gusto mo naman, kung ayaw nilang umattend at open naman sila sa Bible study, imbitahin mo naman ng lingkod sa loob ng Bible, sa loob ng bahay niyo. Schedule natin 'yan. Amen. So, ganun yung mga pwede natin gawin. Amen. Okay? So, again, tulad nung kwento ni Jose, si Jose po yung ginamit ng Diyos para hindi mapahamak, 'di ba, ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga kapatid. Amen. So, sa pamamagitan nun, 'di ba, nagkaroon ng magasaganang buhay, pag-iingat, na nagkaroon pa ng mga taggutom dun sa panahon nila, pero 'di ba, ginamit ng Diyos si Jose upang ingatan ang sambahayan ni Jacob, sambahayan ni Abraham. Okay? So, sa pamamagitan din nun, nagkaroon din talaga, although sila po ay bayang pinili, pero ako iniwala na sa pamamagitan din nun, mas lumalim din ang pagtitiwala nila sa Diyos. Okay? Lumalim din ang, 'di ba, ang pananampalataya nila sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagkakataon na 'yon. Amen. So, ganun din sa atin. Okay? Na patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. Amen? Okay? So, tuloy po natin. Sabi po sa mga Gawa 11, verse 11 to 14, nang sandali rin yun, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo. Si Pedro po nagsasalita rito. Tatlong lalaking sinugo sa akin, buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila kahit sila yung mga hintil. Okay? Ito po yung kwento dito, parang nagkwento si Pedro dito dahil inuusig siya ng mga kasamahan niya dahil nakikisama siya sa mga hintil. Okay? So, pinaliwanag niya yung mga nangyari. Ngayon, ito nga, may nagsabi raw sa kanya ng Espiritu na sumama raw si Pedro sa kanila kahit na sila ay mga hintil. Sumama rin sa akin ng 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Hopa at ipasundo mo si Simon na itinawag ding Pedro. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kailangan mo upang ikaw at yung sambahayan ay maligtas. Amen. Again, okay, ito sinasabi ko kanina. Okay, at least, katulad nung nangyari doon kay, anong pangalan po nito? Cornelio. Okay, na magpasundo siya. Pasundo si Pedro at imbitahin doon sa kanilang sambahayan. Dahil yung salita, yung ipapahayag ni Pedro, yung magdudulot sa kanila upang yung kanyang sambahayan ay maligtas. Amen. Kailangan talagang pumasok muna ang salita ng Diyos sa loob ng pamilya upang yung pag-iingat ng Diyos, okay, yung kaligtasan sa buong sambahayan ay mangyari. Amen? So, alam naman natin kung ano ipapahayag ni Pedro diba? Kaya kung babasahin pa natin yung dulo nito, bago pa man, diba, habang nagsasalita pa lang, pinuspos na sila ng Espiritu Santo. Amen? So, napakahalaga po talaga ng na sa loob ng pamilya ay naghahari ang Diyos. Sa loob ng pamilya, nandun si Jesus Christ. Okay? So, muli, isang example din dito yun, no? Nung ginawa nung kay Cornelio. Okay? Nagpasundo siya, magpadala ng sugo sa Hopa, ipasundo si Simon Pedro. Nag-imbita, di ba, ng isang anak ng Diyos, isang mangangaral, papunta sa kanilang tahanan. Okay? Kasi without the Word of God, sa panahon natin ngayon, hindi na natin pwedeng imbitahin si Jesus Christ physically. Okay? Kasi tapos na yung kanyang pagiging tao. Siya po ay Diyos na at siya ay Espiritu. At ang paraan upang tayo po, mga kapatid, ay, di ba, mapapasok natin si Jesus Christ sa loob nating tahanan, papasukin natin ang salita ng Diyos. Dahil sinasabi rin sa kanyang salita, John chapter 1 verse 1,
ang Diyos at ang salita ay isa. Amen? Kung gusto nating pumasok ang Diyos at sa loob ng tahanan, kailangan pumasok ang salita ng Diyos. Amen? Isang pamamaraan yan. Kaya sinasabi ko kanina, kung gusto niyo naman, di ba? Kung hindi pa ready umattend sa mga fellowship, pwede mag-imbita muna tayo. Di ba? Ng mga manggagawa, pwede tayo mag-imbita ng mga mangangaral sa ating community at maglagay tayo ng Bible study sa loob ng tahanan ninyo. Okay? At isang nga ring way, di ba? Imbitahin naman natin ating pamilya sa mga fellowship natin. Okay? Amen? Kasi yun yung pangako ng Diyos. Di ba? Para maligtas ka at ang iyong sambahayan. Okay? Yun yung kailangan pumasok ang salita ng Diyos sa loob ng pamilya. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Okay? At ganun din naman, ang sabi nga rin po dito, ito na pili natin, mga gawa 16:31 at madalas natin ito napapakinggan, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito po yung kay Pablo at Silas. Okay? Nung sila po ay nabilanggo, at sa kabila ng pagkabilanggo nila, hindi sila nawalan ng pag-asa. Instead na malungkot, instead na matakot, nagpuri, nanalangin. Diba? At walang kauna-ano diba, lumindol ng malakas. Diba? Nabukas yung mga selda, natanggal yung mga pangao. Okay? At yung gwardiya dito, natakot. Okay? Dahil akala niya ay nakalayas na, o nakalaya, o nakatakas yung mga preso, especially sila Pablo at Silas. Ngayon, natakot siya, lumapit siya kay Pablo at Silas kasi natatakot siya. Tinanong niya kung paano ba ako maliligtas. Okay? So, sumagot dito sila Pablo. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Okay? Imagine, tingnan natin tong na to. Okay? So, tama po na naintindihan natin na kapag sinabing ikaw ay mananampalataya, ligtas ka, buong sambahayan. Okay? Tama po yun. Amen? At yun po yung pinangahawakan natin, na ligtas tayo at ang ating sambahayan. Pangako po ng Diyos yan. Amen? Dahil siya ang gagawa ng paraan sa pamamagitan mo upang maligtas din ang sambahayan. Gagawa ang Diyos ng pamamaraan. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para ang kasambahayan mo ay maligtas, makakilala din sa Diyos. Amen? Amen po. So tulad nga rin po nung kila Abraham, talaga naman, pangako ng Diyos, ligtas yan. Ligtas lahat yan. At syempre ako naniniwala, walang naligtas, di ba? Walang ligtas na sambahayan ng walang pagkilala kay Jesus Christ. Lahat yan magkakaroon. Sooner or later, magkakaroon ng tamang relasyon yan sa Diyos. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng wala. Okay? Lahat yan ay maliligtas. Okay? Basta magkaroon lang ng isang mananampalataya sa loob ng sambayan, pero hindi dapat tayo maging complacent doon, mga kapatid. Halimbawa, ako lang mananampalataya sa aming tahanan, hindi dapat ako maging complacent na ako lang, ay okay na. Ligtas na sila, ako na lang a-attend, ako na lang mananampalataya. Hindi. Okay? Hindi. Tulad din nito, nung senaryo nito sa gwardiya, inimbita nung gwardiya na ito, nung bantay, sila Pablo at Silas sa kanilang tahanan. At yung buong tahanan na yun, tumanggap kay Jesus Christ, binautismuhan. Tulad din nung nakaraan, yung kay Cornelio, pumasok din sa sambahayan ng salita ng Diyos. Okay? So, lahat sila ay nakakilala sa Diyos. Gayon din sa atin. Okay? Hindi dapat tayo complacent na maging kampante na okay na ako na lang yung mananampalataya. Hindi. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Panginoong Hesus para yung pamilya mo rin ay makakilala sa Diyos. Okay? Ligtas yan, ako naniniwala, dahil meron ng mananampalataya at gagamitin ka ng Diyos. Okay? Para sila po ay magkaroon din ng relasyon sa Diyos. Amen? So, ganun po yun. Amen? So, napakahalaga po ang buhay natin ng isang mananampalataya upang tayo po ay maligtas. Tayo po ay ingatan ng Diyos. Amen? So, for us to enjoy the promise of God na ingatan niya ang ating pamilya, okay?
Tulad na nangyari kay Josue, tulad ng nangyari kay Jacob at sa mga sumusunod na henerasyon, hanggang sa henerasyon natin ngayon, patuloy na nag-iingat ang Diyos. Amen. Dahil sa bawat henerasyon, okay, naipapasa yung salita ng Diyos at nananalig kay Jesus Christ. Okay? Nagkakaroon ng, diba, may lingkod dito, nawala, mapapalitan ng pangalawang henerasyon, magiging lingkod din, mananampalataya, and so on, and so on. Ganun po dapat ang nangyayari sa loob ng tahanan natin. Hindi po tayo yung mananampalataya at nag-i-stop lang sa atin. May mission po tayo. Amen? So sana po ay maunawaan natin ito at sana po ay naunawaan din natin na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Pero gayon pa man, sabi nga natin, ito po ay nababatay sa ating pananampalataya. Okay? So, ibig sabihin, paggamit po tayo sa Panginoon, siya po ang gawin nating sabihin natin na tayo po ay magpailalim sa Kanya kung anong kagustuhan niya upang ang mga pangako ng Diyos ay mag-manifest sa atin. At isa sa kalooban ng Diyos, humayo ka at gawin mong alagad ang lahat ng bansa. Amen? Humayo ka at pangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Simulan natin sa loob ng pamilya. Amen? Para ma-enjoy natin yung pag-iingat ng Diyos. Ma-enjoy natin yung pagliligtas ng Diyos sa ating tahanan, sa ating sambahayan. Amen? So muli po, palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Amen. So ngayon po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat, O Diyos, sa salita mo na pinagkaloob mo sa amin. Na alam naming, Panginoong Hesus, ito ay kalooban mo at ito ay mula sa iyo. At kami nagpapasalamat at naniniwala na lahat ng ito ay mula sa iyo at makakapagdulot ito ng lakas ng aming pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos. Dalangin namin patuloy na ingatan mo ang buhay ng bawat isa, ang aming buong pamilya. Gamitin mo ang lahat ng mananampalataya, lahat ng believers sa aming community, sa lingkod, na gamitin mo upang ang mga kapatid nila, pamilya nila, na wala pang pananampalataya sa iyo, ay magkaroon at makapakinig ng mabuting balita at magkaroon ng kaligtasan din. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin darating ang pagkakataon nito. Alam namin nakikilusin mo ang bawat isang membro ng aming community para magamit mo sa paghayo. Gagamitin mo ang bawat miyembro ng aming community na kanilang pamilya, buong pamilya, ay maisama sa gawain at maisama at magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng pagpapala mo, sa lahat sa buhay, sa pag-iingat, Panginoong Hesus, sa pagpapalang resources, Panginoon, pagpapalang spiritual, emotional, physical, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Hesus. At patuloy namin tinataas sa iyo ang aming community, ang lahat ng magagawa, Lord, na patuloy mong pagpalain, ibigay ang lahat ng pangangailangan magmula sa kanilang buong pamilya, sa kanilang sambahayan, at sa lahat ng mga talents or resources o mga skills na kakailanganin namin para sa paglilingkod upang magamit pa namin sa aming community ang lingkod. Maraming salamat, O Diyos. Sa gayon din sa pagpapagaling sa lahat ng may karamdaman ngayon, aming Ama, tinataas na namin sila sa iyo. Ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. At sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, pagsambat, kadakilaan at tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Di po, God bless us all at maging pagpapala po tayo patuloy sa bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan sa gabing ito at nawa po ay maisabuhay natin sa ating puso at ma-share natin sa ating mga kakilala. Amen. Muli po ay inaanyayahan namin kayo sa susunod na midweek fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday.
ang Youth Fellowship 5 to 6:30 p.m. every Saturday. At ang ating Sunday Fellowship, meron na po tayong 2 session. Meron po sa umaga, 9 a.m. to 11 a.m. At sa hapon po, 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema po ng community natin ay pastor natin, mahal natin. Community natin, mahal natin. Ang pamilya natin, mahal natin. Dahil tayo ay nabubuhay sa pag-ibig ni Kristo na ating Panginoon, tayo ay one in love, one in Christ. Ang tema ng taon, sa lingkod, pamilya tayo. God bless us all.